Magandang gabi po sa lahat. Narito po ako sa Amaka. Pagbati po sa inyong lahat mula kay Strong Basti 08. Dahil po eleksyon ngayon, ang content na gagawin ko po ay may kinalaman sa eleksyon. 12 senador po ang ating ihahalal sa mga probinsya naman po, governor, vice governor, congressman, bukal sa kanilang mga distrito. At sa mga bayan-bayan naman po ay mayor, vice mayor at mga konsyalis. Ngayon po, dalawa ang aking kasama rito. Si Choco at si Albino. Dito po sa aming bayan, Sampaloc, lalawigan ng Quezon, mayor, vice mayor, at 8 konsyalis. Dahil maliit po lamang ang aming bayan. Sa mga eleksyon po na nagdaan, eleksyon ng mga tao, ay ang aking pong papaksain ay yung unpopular election o unheard election. Kung may eleksyon po ang mga tao, may eleksyon din po ang mga bahagi ng ating katawan. At ang magkaribal po na maigpit ay si puso at si utak. Sila po ang maigpit na magkalaban. Subalit mayroon pong humabol na isang kandidato, independente, at yan po ay si Anos o si Tumbong o si Puwit. Yan po ang 3 kandidato. At sila po ay na magsimula na ang eleksyon ay nangangampanya po sila. At nang dumating ang kanila pong meeting de avance, ang naiba po lamang sa kanilang meeting de avance kung sa halalan po ng mga tao, ang magkakalaban ay may kanya-kanyang entablado. At doon mo makikita raw o batayan kung sa inyong entablado ay maraming tao ay nangangahulugan na kayo ang siyang mananalo. Ang pagkakaiba po lamang ng halalan ng mga bahagi ng katawan ay iisa ang entablado. Magkakasama po ang 3 kandidato. At sa meeting de avance, upang makumbinsi ng mga kandidato, ay inilahad nila ang kanilang mga plataforma. Ang sabi po ni Puso, ako ang ihalal ninyo. Dahil kapag tumigil ang pagtibok ng aking puso, ay tapos ang buhay natin.
Ang sabi naman po naman ni Utak, kaya gumaganda ang buhay ninyo ay dahil siya ko ang nag-iisip. Dahil kung hindi ako nag-iisip, magiging magulo at walang tiyak na pupuntahan ang inyong buhay. Dahil sa magulo ay maaring humantong ang inyong buhay sa tinatawag na Alzheimer dementia. Magiging mahina at walang katiyakan ang tatakbuhan ng buhay. Dahil walang katiyakan ay maaring humantong din yon sa bawiin ang ating buhay. Kaya sabi ni Utak, ako ang inyong ihalal para sa isang maayos na buhay. At ang pinakahuli pong kandidato ay si Puwit. Nang siya po ay magsisimula ng magsalita, ay napakarami po ang basher. Uy, alis ka dyan, ang baho mo. Subalit hindi niya pinapansin yon. Matigas at matindi ang kanyang pananalig na ipahayag ang kanyang mga sasabihin kung bakit siya kumandidato. Subalit tuwing siya magsasalita, hindi siya makapagsalita dahil sa mga basher. Sigawan, pinapaalis siya sa entablado. Anong gagawin mo, Puwit? Alis ka dyan, ang baho mo, alis ka dyan. At maraming pagtatangka po ang kanyang ginawa. Subalit, hindi siya makapagsalita dahil nga po sa mga basher. Kaya ang ginawa po niya, bumalik na lang po siya sa kanyang upuan. At mula po noon ay naging malungkutin na si Puwit. Ni ayaw na niyang kumilos, ni ayaw na niyang gumalaw. At dumating po ang pagkakataon na si Colon, ang malaking bituka ng tao, ay nakaramdam na maglabas na ng kanyang dapat na ilabas. At anuman ang pakiusap na gawin niya upang ibuka ni Puwit ay waring manhid siya at walang naririnig. Kaya ang ginawa po niya, nagtungo siya kay puso. At sinabi niya ang mga pangyayari na ayaw kumilos, gumalaw, si Puwit. At ang nais niyang ilabas ay hindi niya mailabas. At nang siya malapit na kay puso, yang si Colon, aba, Colon, huwag kang lumapit sa akin. Yang dala mo ay madumi. Mai-infeksyon ako. Pag na-infeksyon ako, titigil ang pagtibok ng aking puso. At maaaring matapos ang buhay natin. Kaya ang ginawa ni Colon, nagtungo siya kay Utak. Utak, anong gagawin ko? Sinabi niya ang ikinikilos ni Puwit. Dahil sa ginagawa mo, Colon, nai-stress ako. Hindi ako makapag-isip. Nagugulo ako dahil sa bagay na hindi mo mailabas. Ang mabuti, magbalik ka kay Puwit at pakiusapan mo para matapos ang ating problema. Subalit anuman ang kanyang gawin, na pakiusap kay Puwit ay talagang manhid
bingi, walang naririnig. Hindi siya kumikilos, hindi siya gumagalaw, ni ayaw niyang ibuka upang mailabas niya ang dapat niyang ilabas. Kaya nagkagulo ang buong katauhan ng katawan ng isang tao. Sa buhay po natin, kanino natin may kukumpara si puwit? Si puwit na itinuturing na karaniwang bahagi lamang ng sistema ng ating katawan. Sa buhay natin, maaari nating ikumpara si puwit sa halimbawa po ay ang Metroid, ang basurero. Kapag ang mga Metroid po, yung mga basurero, kapag hindi nila hinakot ang ating mga basura, ay dudumi ang ating kapaligiran. Babaho ang ating hangin. At diyan magsisimula ang pagkalat ng mga daga, mga ipis, na magbibigay ng sakit sa sangkatauhan. Kaya yan, maaari po nating ikumpara si puwit sa mga basurero at Metroid. Kanino pa po ba natin maaaring ikumpara si puwit? Yan po halimbawa ay sa traffic aid. Kapag walang traffic aid, magkakagulo ang ating traffic at magdudulot ng mga sakuna. Iyan pong karpintero, iyan pong mga construction worker, kahit po marami tayong mga engineer, hindi tayo makakapagtayo ng isang bahay ng mga gusaling halos gusto nang humalik sa langit. Marami pa po ang maaaring ikumpara natin sa buhay natin ang puwit. Sa magsasaka po, kung walang magsasaka, sino ang magdadala ng mga pagkain sa kalunsuran? Kung walang magsasaka, walang mga nagtatanim ng mga gulay, ay wala tayong kakainin at tayo magugutom. Yan pong tubero, yan pong electrician, yan pong driver. Kung walang mga driver, sino ang magdadala sa mga gawain na ating pupuntahan? Yan pong kusinero, sino ang magluluto ng ating mga pagkain? Latero, yan pong mga mangingisda. Kung wala sila, anong isda ang ating ilalagay sa hapagkainan? Sa magsasaka, ano ang kanin na ating kakainin? Yan pong mga taga Department of Public Works and Highways. Kapag wala sila, sino mag-aayos ng ating mga kalsada? Paano maging maayos ang ating paglalakbay? At ang isa pa po ay ang mga kasambahay. Kung wala ang mga kasambahay, paano makakapagtrabaho ang kanilang mga amo? Sa mga nagabanggit ko po na yan, ay mga itinuturing na karaniwan at maituturing at maikukumpara kay puwit na itinuturing na ordinaryo lamang na bahagi ng katawan. Kaya po,
Yung mga nabanggit ko na yan na sinasabing mga bahagi ng lipunan na nasa laylayan ay dapat po nating pahalagahan. Maging mayaman, maging mahirap, maging patas po lamang ang pakikisama natin, pakikisalamuha sa ating kapwa. Sabi nga po ni Ramon Magsaysay na naging Pangulo ng ating bansa, kung sino ang kulang, iyon ang ating dagdagan. At akin nga pong inuulit, kung may eleksyon ang mga tao, may eleksyon din ang mga bahagi ng katawan. Sa darating po na eleksyon, maging matalino po tayo sa pagpili ng mga kandidato na inaakala nating busilak at tapat na maglilingkod sa ating bayan para sa kaunlaran. Salamat po at maging matalino tayo sa pagboto sa darating na eleksyon. Pagpupugay po sa lahat. Masayang gabi po ngayon mula rito sa Amaca.